Mukhang na-jinx pa ata yung Boston. Nakabawi sa game to yung Cleveland Cavaliers mula dito kay Donovan Mitchell na meron 29 points, 16 nung third quarter, meron pang 7 rebounds, 8 assists at 5 out of 7 sa 3-point area. So ang Cavaliers pa lang ang nakapag-limit sa Celtics sa playoffs ng below 100 points. Sa second unit, 21 points para kay Caris LeVert. Andun pa naman sa starting unit si Evan Mobley na meron 21 and 10. Sa Celtics, almost garbage time yung dulo. 25 points, 7 rebounds, 6 assists para kay Jason Tatum. 19 points naman para kay Jaylen Brown. So ito minsan nasasabihan akong haters ng Celtics kasi kapag nananalo sila hindi ako gumagawa ng content. Kasi isa lang naman ang tinitingnan ko dyang stats kapag nananalo yung Boston or kaya natatalo. Ilang 3-point shot yung itinira at yung pumasok para sa Boston Warriors. Ang Celtics 18 out of 46 nung game 1. Tinambakan nila yung Cavaliers. Sa game 2, meron lang 8 out of 35 sa 3-point area yung Boston. 13 out of 28 yung Cavaliers. Ang Cavs din ang team na may pinakakonting 3-point shot per game na nasa semis ngayon. 8 out of 31. Ang Boston ang pinakamarami sa buong playoffs. Almost 16 out of 40 per game. May total na 83 attempts per game pa ang Celtics, nakatumbas naman ng 48% ng total na itinitira ng Boston sa 3-point area. Kaya kapag Boston yung may game, ang nilalagyan ko lang doon, ilang 3-point shot yung gagawin ng Celtics. Mula number 12 hanggang number 16. Kalimitan tumatama naman yun. So alam nyo na kung saan yun. Ang susunod naman na may pinakamaraming volume ng attempts sa Beyond the Arc, Indiana Pacers. Sila yung team sa playoffs na kapag maganda yung rating mula sa 3-point area, natatalo pa. So ang key para sa Celtics, ilang 3-point shot ang ipapasok nila sa mga susunod na game. Tulad ng Minnesota at Denver nung game 1, lamang pa sa Minnesota yung Nuggets mula sa 3-point area. Pero panalo pa rin noon ang Minnesota. Yung Pacers versus Knicks, lamang ang Indiana sa volume, hindi naman nagkakalayo sa Knicks, pero talo pa rin doon ang Indiana. Sa game 2 naman ng Dallas versus OKC, hindi na rin maintindihan ni Scott Foster kung saan ba talaga siya team. Thunder ba or Mavericks? Defense or pick and rep ang ginawa niya. So hindi ko lang sigurado kung sa NBA lang to. May rule kasi doon na kapag aksidenteng naipasa yung bola sa referee, part pa rin siya ng court. Ibig sabihin, pwede pa rin kunin ng player yung bola galing sa referee. Pero kalimitan kasi yung mga ref nasa labas. Kaya kalimitan ipapa-inbound nila yun or kaya turnover. Kung pinasa yun ni Josh Giddey kay Scott Foster, pwede niya pang kunin yung bola na yun at hindi inbound. Si PJ Washington mukhang nawala na yung kaba. Nung first half, 19 points at 5 out of 8 mula sa 3-point area. Lamang noon ang Dallas sa first half, 68-62. Sinabihan na to ng ibang vlogger sa USA, nakabado si Washington kapag game 1. Si Luka naman, 18 points, 7 rebounds at 5 assists nung first half. 4 out of 6 agad sa 3-point area. Lamang din ang Dallas, papasok ng fourth quarter, kontrolado pa nila yung game, na injured pa ata si Derrick Jones Jr. Si Kyrie naman nasa 7 points pa lang pero 10 assists na hanggang mid fourth quarter. Yung challenge naman ng Dallas kontra sa foul ni PJ Washington, katulad lang din yun na nangyari sa Lakers at Nuggets. May contact pero binawi ang foul after ng challenge dahil sa marginal contact. Yung direksyon kasi ng kamay after ng block. Kung hindi challenge yun, foul, pero na-challenge. Lamang na ng tig-isa ang Dallas at Thunder sa series, 1-1. 29 points, 11 rebounds, 4 assists, 2 steals, 1 block at 7 3-point shot para kay PJ Washington. Si Luka naman 29 points, 10 rebounds, 7 assists. Si Kyrie nalimitan sa 7 points pero 11 assists naman. Mostly hindi babad kay Luka yung bola. Si Tim Hardaway Jr. nagpakita rin, 17 points off the bench. Sa Thunder naman, 20 points para kay Williams. Hindi ko napansin kung nagpalit ng sapatos ulit. Si SGA naman, 33 points.